na ipa-file ang opisina for preliminary investigation. Ito ay laban kay Edwin Garjola, isang congressman na contractor. Ilang counts yun? Malversation. Pero how many counts? Oh, marami. 20 plus counts of malversation. And then, yung sa kabilang banda naman, yung isang kaso ipa-file natin, iba naman ang kanyang tema, ay laban kay Leandro Leviste at kay Senator Loren Legarda. Leandro Leviste and Senator, sa nanay niya, kay Senator Loren Legarda. For PI. Regarding po saan? Yung unang kaso, contractor yon, yung yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman, ay ginawa niya. Alam na, contractor, di ba? Alam niyo na yan, conflict of interest, TH, Republic Act 3019. Yung kay Leandro Leviste naman, ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika, sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at para bang basta malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste, na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa pagpapakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive exclusive service contracts na sa buong Pilipinas, na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy, na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw ay para sa lahat ng tao. Sila ngayon parang sila ang nagmamay-ari ng araw, ng power ng araw, para to the detriment of to the exclusion of other Filipinos and other investors. Kay Loren, involvement Kay Loren, kasama siya, kasi hindi naman makukuha ng 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Anong charges po yun? Yung kay microphone? Ano po? Evan Alvarez po, UNTV. Ano pong charges yung PPI po kay Senator Loren and Representative Leandro? Plunder. Tapos sa 3019, 3I, ano pa? 3E. Conflict of interest is one of them. Ombudsman, good afternoon po. Isa Umali from DCWB. What if sabihin po ni Congressman Leviste na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay siya isa sa ilalim sa... Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasi nga, nung buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi on stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil mayroong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff na fit dahil
may exclusive na ang mga itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Ombudsman, meron po tayong timeline for the filing of cases po. Thank you. Ito na. Okay. Napirmahan ko na yung information. Yung 4PI, nandito yung information, sorry. Napirmahan ko na yung yung charge sheet para maano sa PI. Oo. At di ba meron tayong mga ghost projects na binitira. Dito, ghost electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila na gagawin nila. Kasi nga, ang ating yung ating energy mix, yung ating energy projections, especially Department of Energy, it relies on projections on how much power we will need as a country. So, ang mix dyan, meron dyan na generated ng thermal plants, natural gas plants, diesel plants, coal plants, kasama solar. Yung solar hindi dumating. So, kaya ang taas-taas ng presyo ng kuryente natin, isang dahilan yan. Of course, dito sa Manila, ibang usapan naman yung taas ng presyo ng kuryente. Kagaya na sabi ng Pangulo, itong systems loss ay isang dahilan kung ba't mataas ang kuryente natin. Pero itong solar na to, na dapat pinroduce at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa, ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Na-kuryente lang tayo, ika nga. Sir, Eric from Inquirer po. Just to clarify, yung plunder and graft po, both Legarda po and Leviste? Yes, both. Both. Then, sir, may amount po ba tayo? How much amount yung involved dun po sa mga contract? 10 billion. 10 billion. Thank you po. 10 billion. Pero bukod pa yan sa projected na damage talaga sa atin. Hindi, yung 10 billion, yun lang yung sa contract lang yan no? Pero yung nawala sa atin ay hundreds of billions sa ating mga Pilipino. Hi, sir. Good afternoon po. Sir Joseph sa GMA. Sir, I understand si Secretary Green filed a complaint sa DOJ. How are the two related? I mean, independent ba to sa atin? Or maybe final na si Sec Green eh? Yan final ba sa atin? So, Is it part of the Leviste investigation? Sa DOJ siya file. so sir, ito po ay Iba to. independent investigation. Ito for government officials to, bali, di ba? Ombudsman jurisdiction to. Okay, so sir, since mag-PPI na tayo, the may findings ng plunder, so when did we start the fact-finding? Matagal na to. We started this. I gave instructions as early as November about this. Okay. Pero we started it January. Kasi nga, sa dami ng pinaprioritize ng opisina tungkol sa mga kaso, especially flood control. Yan lang po mag-ina, yung dalawa dun for this Marami one. pa. Pati si Secretary Cusi is part of it. So tatlo sir. At least three personalities. 3 key personalities, pero marami pang iba. So sir, ang for PI natin, tatlo tayo sir, or dalawa muna? Tatlo. Sekusi. Okay. Secretary Cusi. Okay, yun muna sir sa akin. Al Cusi. Wala nang talong. Okay na. Sir, marami. Good afternoon, sir. Yaneska Panti, GMA News Online. Sir, update lang po dun sa obstruction of justice complaint filed against Senators Cayetano and Robin Padilla. I understand nag-file ng counter-affidavit si Senator Cayetano. Yes. How about Senator In-acknowledge Padilla? namin yan. In fact, sinulatan ko si Senator Padilla tungkol dito. Kasi nga, nagkaroon ng problema sa opisina mismo
yung ating procedure dito is contained in an office order sa rules ng ombudsman ay hindi sinunod yung naglalag. Kaya under investigation ngayon yung naglalag ng communications. Kaya I wrote Senator Padilla explaining nga na yung aming procedure na bawat communication ay dapat malag muna bago ma-filled out ay hindi sinunod ng isang personnel natin dito. Tama siya. Tama siya. Kaya sumulat nga ako sa kanya parang ipaliwanag itong pangyayaring ito. Sir, sorry. Saan po nagkaroon ng problema? Mali Dito po yung sa pagpa-file? sa receiving O kasi- namin, sa receiving kasi namin dito sa Central Records, meron siyang ilalag dapat ang bawat communication. Dapat yan, nasa isang tingin mo sa computer, alam mo kung kailan dumating yung bawat dokumento. Ito, hindi nila nilag, dinala kagad sa division na nag-investigate ng obstruction of justice. Hindi nilagay sa Central Records. Kasi, ginawa namin ito para walang parking. Ang sistema dito, kasi maraming nagrereklamo na may parking daw dito sa Office of the Ombudsman. Ang ginawa namin dito, ang bawat communication ngayon, kinakailangan malag kagad. So sa araw na to, alam namin kung anong dumating at kung ano status makikita namin ang bawat dokumento. Dito, hindi niya nirecord. Diniretso niya. That's a grave offense when it comes to an office like the Ombudsman's Office. Under disciplinary investigation ito. So sir, given that hiccup, nag-file na po ba si Senator Padilla ng counter affidavit? Yes, nag-file na siya. rin siya. Nag-file siya. Sir, do we expect resolution on this? We will see. This is being evaluated by the pool of investigators. Okay, sir. So, nag-reply na din si Senator Cayetano Yes, and nag-reply na. Padilla, both of Yes, them. yes. Are you at liberty to share how they defended Actually, themselves? I don't micromanage, but alam ko nag-file na sila, so it's going to be resolved by the body, by the people who were assigned to do it. I don't even know who's on top of it kasi ayoko ngang micromanage ko yung mga bagay dito, hindi tama eh. So, sir, yung sa process lang, yung obstruction of justice will be filed before the Sandiganbayan if ever? Or administrative case lang ba ito? Yun ang pinag-uusapan pa. Kasi nga, pwede itong sa RTC, pwede ito sa Sandiganbayan. Pwede rin sa DOJ muna. So, we're looking at it now, kung saan papunta to. Thank you, sir. Juan Antonio po from IBC News. Ombudsman, hingi lang po kami ng update regarding po doon sa mga documents and evidence na sinubmit po ni Senator Ping Lacson regarding po sa flood control sa Taguig. Meron na po ba kayong... Nakakakuha lang namin ng... may nagsabi lang sa akin kanina, habang ako'y nanananghali, na dumating na sa amin yung information na pinadala ni Senator Lacson. I-evaluate pa. We're evaluating it kasi nga, iba-ibang standard tayo. Andito ang standard kasi dito, kinakailangan, bago namin i-file, alam namin kompleto pati ebidensya. TJ Mendoza po from Net25. Ombudsman, yung ano lang po kay Romualdez, if ever meron na pong update and nasaan na po yung Well, face na po. PI na siya. PI na siya. So we expect the counter affidavit to be delivered here within the next few days. Dapat this week mag-file na sila ng counter affidavit. Kasi last week pa yun. 8 days ago ba yun? 8 days ago yun. Or 7 days ago. 8 days ago. How about yung kay Sen Cheese po? PI? Still undergoing PI. Yung kay Congressman Leviste, Ombudsman, available po ba yun or... Non-bailable ang plunder. So... Pati yung kay Mr. Garjola, kay Congressman Garjola, non-bailable yung kasi malversation naman. Sir, short lang. Kay Kong Cordiola, any circumstances lang, sir? Short, brief description of the circumstances? Magre-release kami ng press statement. Okay. Sir, kay Speaker Martin.
So, kailan po natin napadala yung subpoena? Ay, yung order, Order to file a counter affidavit. Friday siguro yun, no? Friday. Friday, last week. So, yun po yung reckoning natin ng 15 days. Yes. Sir, hingin lang namin kayo ng reaction kasi his camp recently issued a statement, no? Basically on the use of the former bodyguards. Parang bakit daw po ginagamit yun against We're not him. here to discuss the evidence that we are using against these people. Hindi namin pinag-uusapan yun. We leave it to the courts and to the panel of investigators to appreciate the veracity and value of the evidence that we are producing. Pero sir, himayin ko lang. There were 18, pero ang ginamit niya lang po is 8, di ba? And walo this lang. underwent a rigorous, maybe, vetting? Tama ba? Pinag-aralan talaga yan. Pinag-aralan ng gusto yan. So hindi po yung 18 na yung Hindi yung 18. Kasi yung 18 nga, imposible yun eh. The impossibility of having 18 people for 2 years together, doing everything together for 3 years na hindi sila naghihiwalay, na parehong-pareho lahat na nakita nila. Kahit tayo alam natin, kung gumawa ng affidavit ang isang tao at pinapirma kayo at sinabi na, all these 32 are subscribing to that affidavit kasi magkasama sila ng 2 taon na magkasama sila, hindi sila naghihiwalay. Tama ba yun o mali? Mali yun eh, di ba? Mali. Imposible, di ba? Sir, himayin ko lang, kay APC kasi sir, last time that we had a press conference, July 17th, you said na, ay kasi hindi, nakasabit naman yung dalawa sir, di ba? Pati si Plaza. Nakasabit. And that time you said that it was already submitted for resolution. Yun nga, for resolution pero hindi pa nire-resolve. Okay. It's still being resolved. 60 days naman usual, sir, no? Yeah, Matagal. yeah. Okay. 60-day period. Okay po. Yun muna, sir. Okay? Sir, may we get confirmation lang po if suspended po si San Pablo Vice Mayor Justin. Yes. Now, the mayor and vice mayor are both suspended. And sir, meron lang po, for the record lang po, kung ano pong details lang po, bakit po suspended? Preventive I think suspension. we can produce a press kit for that. Okay. Last call. Lana? Okay. Marami na storya. Okay. Isa-isahin nyo na istorya nyo. Sir, wala bang sir, sa motion to discharge Secretary Bonoan? Ano yan? Pinag-aaralan namin ngayon yan. Pero, Kasi magbigay ako ng instructions. I want him to be forthcoming about everything. To give the complete information. Hindi pwede mag-hold back the information. And especially, pag sa restitution, dapat malinaw. And we are evaluating it now. Kasi sabi ko nga, kung ang value ng kanyang testimony ay hilaw, wag na lang. Tuloy na namin yung kaso sa kanya. Diba? We're evaluating it. Ganyan yan eh. Kapag kumuha ka ng testigo, tapos bigla na lang patumpik-tumpik, hindi pwede yun. nandiyan ba siya, sir, ngayon? Parang medyo iffy. Hindi merong mga tinatanong na hindi sinasagot ng maayos eh. Siyempre, we're still trying to get to everything that he can contribute when there are some answers that we are not able to get from him. But you did say before, sir, na parang pag halimbawang maayos yung Yun nga yun eh. gagamitin kay Martin, di ba? Gagamitin. Kaya nga, pagka hindi kami na-satisfy sa kanyang testimony, baka balik namin siya sa mga nasa sakdal. Sir, assuming useful yung information niya, and we, at this point, nasa preliminary investigation stage na, based on the fact-finding investigation ng panel niyo, paano niyo ipapasok, sir, yung testimony ni Sec Bonoan? Very technical na yan. At hindi na, mahirap na sagutin yan. We can answer that. May mga susunod pa ho bang mga contractor? Marami pa. Marami pa. Mga Marami ilan pa. po yung tingin po ninyo? Siguro yung nakasala ngayon na pwede naming mapirmahan, pwede kong pirmahan within the next 2 weeks. May mga 6 pa yata, no? 6 pa ba? For PI, sir, kasi. At least 6 of them. Maybe 7. Incumbent po lahat ito. Mga incumbent to, meron naman tapos na may kaso pa rin. Meron doon may kaso na hindi siya nakaupo ngayon dahil nag-graduate na siya.
For PI din po. PI rin. Thank you po. So, tuloy-tuloy ito. Huwag kayong mag-alala. May mga balita pa rin parating tungkol dito. Na? Okay, thank you very much.